Exodus 33. At sinalita ng Panginoon kay Moises, "Yumaon ka, sumampa ka mula rito, ikaw at ang bayan na iyong isinampa mula sa lupain ng Ehipto, na patungo kayo sa lupain na aking isinumpa kay Abraham, kay Isaac, at kay Jacob, na aking sinasabi, sa iyong binhi ay aking ibibigay. At aking susuguin ang isang anghel sa unahan mo, at aking palalayasin ang Kananeo, ang Amoreo, at ang Hethyo, at ang Pherezea, ang Hevo, at ang Jebuso. Sa isang lupaing binubukalan ng gatas at pulot, sapagkat hindi ako sasampa sa gitna mo, sapagkat ikaw ay bayang may matigas na ulo, baka ikaw ay aking lipulin sa daan." At nang marinig ng bayan ang masasamang balitang ito, ay nanandyas sila, at walang taong nagsuot ng kanyang mga pahiyas. At sinabi ng Panginoon kay Moises, "Sabihin mo sa mga anak ni Israel, kayo'y isang bayang may matigas na ulo, kung ako'y sumampa sa gitna mo na sandali, ay lilipulin kita, kaya't ngayoy alisin mo ang iyong mga pahiyas sa iyo upang aking maalaman kung anong aking gagawin sa iyo." At ang mga anak ni Israel ay naghubad ng kanilang mga pahiyas mula sa bundok ng Horeb. Kinaugalian nga ni Moises na dalhin ang tolda at itayo sa labas ng kampamento, na malayo sa kampamento at kanyang tinawag iyon, Tabernakulo ng Kapisanan. At nangyari na bawat magsiyasat sa Panginoon ay lumalabas na pumaparoon sa Tabernakulo ng Kapisanan, na nasa labas ng kampamento. At nangyari, pagka si Moises ay lumalabas na napasa sa tolda, na ang buong bayan ay bumabangon at tumatayo, bawat lalaki sa pintuan ng kanyang tolda at pinaninod si Moises hanggang sa makapasok sa tolda. At nangyari, pagka si Moises ay pumapasok sa tolda ay bumababa ang halijing ulap at tumitigil sa pintuan ng tolda, ang Panginoon ay nakikipagsalitaan kay Moises. At nakikita ng buong bayan ang halijing ulap at tumitigil sa pintuan ng tolda, at ang buong bayan ay tumitindig at sumasamba, na bawat isa'y sa tabi ng pintuan ng kanyang tolda. At nakikipagsalitaan ang Panginoon kay Moises ng mukhaan, gaya ng isang taong nakikipagsalitaan sa kanyang kaibigan. At siya'y bumabalik uli sa kampamento, datapwat ang kanyang tagapangasiwang si Josue, na anak ni Nun, na may kabataan pa, ay hindi umaalis sa tolda. At sinabi ni Moises sa Panginoon, "Tingnan mo, iyong sinasabi sa akin, isampa mo ang bayang ito, at hindi mo ipinakilala sa akin kung sino yaong susuguin mo na kasama ko. Gayon may iyong sinabi, aking nakikilala ka sa pangalan, at ikaw rin naman ay nakasumpong ng biyaya sa aking paningin. Ngayon nga, isinasamo ko sa iyo, na kung ako'y nakasumpong ng biyaya sa iyong paningin, ay ituro mo sa akin ngayon ang iyong mga daan, upang ikaw ay aking makilala, na ano pat ako'y makasumpong ng biyaya sa iyong paningin, at akalain mo, na ang bansang ito ay iyong bayan." At kanyang sinabi, "Ako'y sa iyo, at ikaw ay aking bibigyan ng kapahingahan." At sinabi niya sa kanya, "Kung ikaw ay hindi sa akin ay huwag mo na kaming pasampahin mula rito. Sapagkat saan ngayon makikilala na ako'y nakasumpong ng biyaya sa iyong paningin, ako at ang iyong bayan? Hindi ba dahil sa ikaw ay lumalakad na kasama namin, upang kami ay maging bukod, ako at ang iyong bayan, sa lahat ng bayan na nasa balat ng lupa?" At sinabi ng Panginoon kay Moises, "Akin ding gagawin ang bagay na ito na iyong sinalita, sapagkat ikaw ay nakasumpong ng biyaya sa aking paningin, at ikaw ay aking nakikilala sa pangalan." At sinabi ni Moises, "Ipakita mo sa akin, idinadalanggan ko sa iyo, ang iyong kaluwalhatian." At kanyang sinabi, "Aking papangyayarihin ang aking buong kabutihan sa harap mo, at aking itatanyag ang pangalan ng Panginoon sa harap mo, at ako'y magkakaloob ng biyaya sa kanino mang aking ibig pagkalooban, at ako'y magmamaawain sa kanino mang aking ibig kawan." At kanyang sinabi, "Hindi mo makikita ang aking mukha, sapagkat hindi maaaring makita ako ng tao at mabuhay." At sinabi ng Panginoon, "Narito,
may isang dako sa tabi ko, at ikaw ay tatayo sa ibabaw ng batong iyan. At mangyayari, na samantalang ang aking kaluwalhatian ay dumadaan, na aking ilalagay ka sa isang bitek ng bato, at tatakpan kita ng aking kamay hanggang sa ako'y makaraan. At aking aalisin ang aking kamay, at iyong makikita ang aking likod, datapwat ang aking mukha ay hindi makikita.